everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, sa pagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, no, bigyan natin ng reaction video itong naging interview ni Kalingap Hana dito kay Kalingap Edu. No? Supportahan po natin si Kalingap Hana sa mga hindi na pa nakapag-subscribe sa kanya. Supportahan po natin. At syempre, Kalingap Edu, no, support po natin. At ang lahat ng mga Kalingap partners, supportahan po natin yan mga Kalingap. At huwag niyo pong kakalimutan, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So tara, panoorin po natin ang video na ito. So, kamusta ang sitwasyon ngayon ng EDSI? Okay naman. Mas nagiging ang closeness namin ni Beyonce, mas nagiging matibay. Mas nagiging matured na kahit paano. Mas natututo na siya sa social media. So, ano namang masasabi mo sa blessings na dumadating kay Beyonce, lalo na sa bahay niya? Yun, natutuwa ako kasi deserve rin naman yun talaga ni Beyonce yung ganung bagay na makuha kasi mahirap din yung yung dalawa may bata ka pa, may ganito ka na, may work ka na agad, no? Hindi pa nga siya nasa tamang edad, pero ganito na agad responsibilidad niya. At halos siya na mismo tumatayo bilang breadwinner ng pamilya. At nakaka-proud din dahil sa ganyang edad. Nagagawa niya to lahat, nakakapag-travel kung saan-saan. Bilang tumutulong para nakikita ko na nakaka-proud. Kagaya na sinabi ni Rob sa post niya nakaraan, proud siya kay Beyonce dahil marami nang naabot si Beyonce sa ganyang edad. Ahead na siya masyado sa kanyang mga kasamahan sa mga kaklase or sa iba pang tao. So, gusto ko lang din malaman, syempre napakaganda ni Beyonce. Anong unang ay first impression mo nung nakita mo siya? As in yung first ever kita mo sa kanya? First ever impression ko sa kanya is parang, madali ito maging kaibigan. Madali siyang pakisamahan. Madaling pakisamahan. Kasi sobrang hinhin niya, hindi siya halos mahulugang karayom eh. Parang lahat ng kay Angels, ganun, no? Sila Joy, sila Carla, mga mahihinhin sila. Si Joy, hindi si Joy. Nilaglag. Kilala kayo. So si Beyonce, mas mahihinhin. Si Beyonce talaga, pag nalabas kayo, diling lang sa kamay mong mga salita niya. Ganun? Oo, mas mahinhin pala siya. Akala ko si Carla at si Joy ang mahinhin. So si Beyonce pa pala. Mas malala si Beyonce dati. Medyo nahubog na lang ng panahon. Nahubog ng panahon. So mga Kalingap, etong si Kalingap Edu ay sobrang napahanga dito kay Beyonce, no? Kasi alam natin si Beyonce, bata pa. Tapos siya talaga yung pinakang breadwinner doon sa kanilang family, no? Kita nyo naman po, siya yung provider. Kasi sa murang edad niya, malaki yung naitulong niya sa family niya, no? Syempre mga Kalingap. Kaya proud na proud dyan si Kalingap Edu. So, nung una pa lang nakita ni Kalingap Edu dito, ang first impression pala ni Kalingap Edu dito kay Beyonce ay masarap maging kaibigan. So, ganun yung unang kita niya, mga Kalingap. At sobrang mahinhin si Beyonce, mahihiyain. Alam naman natin, sobrang mahihiyain yan. Noon, kapag hindi siya kakausapin, hindi siya magsasalita, titingin-tingin lang. Basta sobrang mahihiyain po siya, no, mga Kalingap. Pansin naman natin lahat yun. Pero, dahil doon, marami din syempre ang na-achieve itong si Beyonce. Kaya nga proud na proud si Kalingap Edu. At syempre si Kalingap Rob dito kay Beyonce. Kasi sa murang edad niya, marami na siyang achievement na natanggap. At yung family niya, syempre natulungan niya. Siya nga yung parang pinakang provider sa family niya, mga Kalingap. Kaya sobrang nakaka-proud na itong si Beyonce ay sa murang edad niya ay talagang nakatulong na sa pamilya niya, mga Kalingap. So, ituloy pa po natin. Pwede ka ba magbigay ng paborito mong ugali ni Beyonce? Siguro yung magaling, siya, family-oriented siya. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa kanya, parang sa lahat ng bagay, naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, kasi
ang laki ng blessings na dumadating sa kanya, hindi siya na-overwhelmed, hindi lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun okay din yun. Oo. Nakikinig siya sa mga ano niya, sa mga nakatara, sa mga kuya niya, sa ate, yan. Saka nung nasa ano, sa ako talaga ang galing eh. Kasi nung mga binigay sa kanya, ang dami niya binigay sa kanya mga pera. Pero ang ginawa, hindi siya naggastos kahit 5. Wow, talaga tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, yata, parang gusto niyang ano, i-save yung pera para sa pamilya niya o para sa pag magka-college niya yata. Wow, kahit ano no, sobrang dami ng blessings sa kanya, talagang humble pa rin si Humble pa Biancy. rin naman, nakaka-proud. So, paborito mong suot o forma ni Biancy, yung tipong pag yun yung suot niya talagang mapapangiti ka. Ano ba? Ako parang kahit ano naman sa akin eh, hindi naman mahalaga yung forma, basta siya. Wow! So mga kalingap, nakakatuwa naman si Biancy, no? Sabi nga ni Kalingap Edo, si Biancy daw nung nandun sila sa Hong Kong ay mayroong mga, syempre marami siya natanggap na gift, no? Yung blessing na ibinigay sa kanila, yung ampaw, no mga kalingap. At sabi dyan ni Kalingap Edo, walang ginastos doon si Biancy at itinabi niya kasi mayroon siyang pinaglalaanan para sa family niya, saka sa pag-aaral niya. Nakakatuwa naman po, no, mga kalingap, na si Biancy ay hindi siya yung gastador, no, matipid. Talagang iniisip niya yung para sa kinabukasan niya. So, nag-ipon siya, mga kalingap. At kahit si Kalingap Edo ay napahanga dito kay Biancy kasi yung hindi siya yung ano, yung kagaya ng iba, diba, yung kung pag may nagustuhan bibili kasi may pera, ibinigay yung pera, binigay naman yan, meron tayong pambili. Pero siya, iniisip niya, itabi niya yun at may pinaglalaanan siya na mas mahalaga, no, mga kalingap. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. At eto pa yung tanong ni Kalingap Hana kay Kalingap Edo kung ano daw yung nagugustuhan yung kapag may mga, halimbawa si Biancy, yung sa suot niya, sa pananamit niya, ano ba yung nagugustuhan doon ni Kalingap Edo. Sabi niya lahat naman daw. At yung ano, yung sarili ni Biancy, no, mas kung ano siya, yun ang gusto niya, no, kahit ano naman daw yung suot ni Biancy, babagay naman dito kay Biancy, kaya okay lang kahit anong suotin, mga kalingap, o diba? So, ituloy pa po natin. Saray. So, ito, paano mo naman nalalaman kapag galit na si Biancy? Magaling. Paano ugali ni Biancy kapag parang naiinis na? Tahimik lang yan. Tapos nag-post lang yan sa Facebook. Di siya namamansin pag naiinis na. Hindi ka mamamansin, di rin. Kaya kapag nagkakaano kami, hindi kami nagpapansin na yan. Walang chat yan na gano'n. Pero paano kayo nagbabate pag nakita na ulit? Or di naman nyo rin natitiis ng isa't isa talagang? Ako hindi ko natitiis. Sinachat talaga ako minsan. Si Kalingap Edo pala. So paano ka naman sinusuyo ni Biancy pag ikaw ang nagtatampo? Hindi ko alam. Pero sweet naman si Biancy off ka. Minsan. So parang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging nagchat-chat kay Biancy. Ako na lang nagtawag dito. Ako mas panganay. Ako na lang nagbibigay. Sa bagay, mas mature din. Ako na lang nagbibigay. Kasi siya medyo ano pa. Medyo ano pa ang ugal. Medyo konting pagka... kasi yung age niya din naman no? Pero naiintindihan ko kasi bata pa. Pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad niya, di ba? Sa ganong part, matured siya. Oo, yun lang. Yun walang masabi. Mahalaga. So, after... So mga kalingap, no, nakakatuwa naman. Si Kalingap Edo siya yung sumusuyo, no? Siya yung unang bumabate dito kay Biancy. So, ganun pala kapag magtampo si Biancy, hindi namamansin. Kahit naman sino po naman, no? Pag nagtatampo ka sa isang tao, hindi mo talaga papansinin, no? So, nakakatuwa lang at ito pala si Kalingap Edo talaga. Siya yung nag-first move para hindi niya matiis itong si Biancy na hindi niya susuyuin, no? Siya yung unang sumusuyo. Siya na, kumbaga, siguro kahit na may tampuan sila na mayroon silang hindi pagkakaintindihan, talagang si Kalingap Edo agad yung nanunuyo dito kay Biancy. Tama yan, no, Kalingap Edo. Huwag mong,
kapag nagkatampuhan kayo, huwag mo nang patagalin. Suyuin pa agad itong si Beyonce. Kasi ikaw naman yung mas nakakaintindi, mas matanda. So, ikaw na yung mag-give way kay Beyonce. At alam mo naman ang mga babae kapag magtampo, syempre gusto nila susuyuin. So, nakakatuwa, no? Si Kalingap Edo yung talagang pag nagtampo si Beyonce, kahit may tampuhan sila, agad siyang kumbaga, bumibigay agad siya, talaga siya, yung mababa yung kanyang loob at sinusuyo niya kaagad, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Ang issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edo at Beyonce after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na, yung mga bashers dyan na nagsilabasa, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edo at Beyonce after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman, di naman siya masyado, dun, dati lang, kahit nga ngayon, nagchitat kami, wala. Okay lang, wala naman nagbago. Asar lang minsan yun, pero wala naman. Normal na sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, hindi ko maiwasan makahalubilo sa tao kasi trabaho natin makipaghalubilo sa tao. Tama. As a vlogger. Kasi pag di ka rin naman may masasabi sila sa'yo. So, syempre, ang kailangan naman natin gawin is talagang makikihalubilo ko kahit kanino. Off-cam or on-cam. Normal lang. So, ano ang aasahan ng mga supporters at nagmamahal na EDC sa inyo? Sa mga susunod pang taon at buwan ng EDC? Susunod na taon? Masyado malayo pa yun. Malayo pa ang journey nyo? Oo. So, ano ang aasahan nila? Basta lang, mas marami pang mas masayang alaalang magagawa, mas marami pang mas hindi ko mahirap magsabi na kung ano. Kumusta nga ba ang EDC ngayon? Syempre, ganun pa rin. Mas lalong tumatatag at lalo silang mas lalong lumalaban sa pagsubok, sa mga pagsubok na yung mga pambabas, mga mas lalong nagiging matatag po yung kanilang samahan. Ano ba yung ini-expect natin in the future? Sabi nga ni Kalingap Edo is gusto niya marami pang memories together na pagsamahan sila syempre at iba pa, no? Mga kalingap. So, ayan, grabe. Nakakatuwa naman, no? Si Kalingap Edo talaga is syempre, pag about sa EDC yung pinag-usapan, sobrang masaya siya. Syempre, yung samahan nila ni Beyonce, mas lalong tumatatag kahit maraming mga pagsubok na dumarating sa kanila, ay nalalampasan naman nila together. At masaya naman po sila, no? Mas lalong yung pagmamahala nila ay lalong mas lumalalim, mga kalingap. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!